so nakalas na natin. Tignan nyo yung stud, oh. Wala nang thread. Mali pagkakaputol na ito. So papalitan natin yung stud. Then ito, lalagyan natin ng bypass. Lalagyan natin ng kanal para dito pumunta yung oil sa ilalim. Kasi yung head na to, ang punta ng langis niya sa ilalim. Tapos lalabas dito, ita-transfer niya sa ibabaw. Papunta sa mga cam. So ito, binolt on lang. Ayan. Kaya itong intake, pasunog na. Buti hindi pinandar ng matagal. Kasi ito yung daanan sa ilalim ng stud. May butas yan dito, papunta rito. Tapos may butas yan doon, papunta naman sa cam. Then, transfer. May may bypass papunta sa ibabaw. Yan. Kaya tingnan may butas yan. Punta naman sa cam na to. Sa mga magbubuo ng ganitong head, kaya ito yung high speed na head na Mickey Mouse. Kaya pala malagas yung under nya. So bali itong stud ito, alisin na natin yan. So hindi kaya ng bias grip ko eh. Bias grip ko kasi medyo bungal-bungal na. So ito ang proper tool dyan, dahil sira naman na yan. Pwede na natin gamitan ng super gabi tubo. Ayun, mahigpit lang. One hand plus paa equals, ayun, pumihit. Ayun. Mahigpit lang. So same process lang yan lahat ng stud. Yan, tanggal na yung ating mga stud. So next natin tatakpan muna natin yan. Kasi muna natin mga dowel. Papalitan din natin to ng mas mahaba kasi naka 6mm na gasket rin. So ito, ginatlaan na natin yan. Kaya ginatlaan na natin yan para pag pinaraanan ko ng pamport, hindi tatalon-talon yung talim. Kasi ililipat na natin yung route ng bomba. From ibabaw, gagawin natin, paparaanin natin sa ilalim. So ito, yung papunta rito, hindi naman need na barahan na to kasi wala naman pupuntahan yung langis sa ibabaw, barado din naman yung butas ng head, walang butas dun sa head. So ang daan natin is sa ilalim na ng stud. Dahil nandito yung butas niya, dalawa butas niya. Dahil yung butas ng head nasa ilalim. So may butas yung sa ibabaw, tapos may butas din dito sa gilid. Papuntang cam to. Gabitan natin yung ating stud, tapos nakanalalan natin, may kanal na yan. So, bali, pwede natin yung stud. Ayan. Yan lang yung thermometer dati. Napaka-ikse. Ngayon, full thread na. Tinama lang natin yung gawa ng una. Unang gawa kasi, parang hinadali lang. Mabuo lang. Tapos hindi nila na-check kung saan ba yung daanan ng langis ng head. So magkakabit ng ganitong klaseng head na high speed, ilalim po ang daanan ng langis niya dito sa stud niya. So next natin, kakabit na natin yung base gasket niya, pero ikakat pa natin yan kasi nakadesign lang sa stock. Ito yung base gasket niya. Para ikat na natin yung yung kanyang gasket, ipe-perfect na lang yan. Then pwede na ikabit. Then sa pin dowel natin, mahaba na. Para talaga nakasuksok sa shell yung yung pin dowel. Kasi ang ginamit sa kanya is yung pang standard pa, yung maiksi. Yan, so bale ito yung kaya may ganyan yan, dahil hinabol ko lang kasi siya. Yung unang gumawa kasi, pang port lagi namit. Baka mamaya kasi pag hinabol ko pa ng hinabol yan, mabutas na. Ayan. Alright, so kabit na natin to. Linisin lang natin, then kabit na natin. Then nakakabit na yung ating block sa piston. So next natin yung pwede na natin ikabit yung head niyan. Linisin lang natin itong iniiwang pintura ng head gasket. So dito natin, from dito na ngayon ang daan ng oil niyan sa ilalim na.
disabled na yung papuntang ibabaw. Yan, nagabitan natin yung head, so wala pa naman tornilyo yan. Yan, ito na yung ating thread, oh. Yan. So, pansamantala, higpitan natin yan. Ang gagamitin natin pang NMAX muna, tsaka washer. Pero pwede naman na ito permanente pang NMAX, wala namang problema. So, iano lang muna natin, ite-temporary tightening muna natin. Yan, so lalagyan muna natin ng cover dito para hindi mahugit yung pin nito. So naka-timing na yan. Tapos 2 tornilyo lang muna para lang mapaikot natin yung makina. Tapos check natin kung may lalabas na langis dito. Yan o. Yan, yung oil na tumutulo. Then meron yung banjo bolt. Ayan. May butas yan. Nakaganyan siya, tapos ito yung bypass niya, may butas yan dito papunta rito para makarating yung langis dito. So may washer pa yan na na aluminum para hindi mag-leak yung kanyang oil. Bali, pasok dito yung langis sa cam, dito sa cam na to, tapos papasok yung langis dyan sa cam na to, then yung excess aakyat dito papunta naman sa cam na to. So nga pala, may modification pa tayong ginawa dyan. Itong likod ng kanyang cam gear, tinabasan natin yan, intake tsaka exhaust, kasi tumatama yung gilid na to, itong timing chain dito, kaya nagkakos din ng ingay. Yeah. So next natin, tingnan natin kung mababasa na ng langis tong mga cam. Ayan yung exhaust, tumutulo na sa exhaust. Intake, meron na din. Ayan. Ayan. Babali. Lead lang natin i-boost yung pump para mabasa ito ng gusto yung intake. Pero may langis na, oh. Ayan. So good na tayo sa passage ng langis. So next natin, yun nga, yung oil pump. I-boost na natin yung oil pump. Para talagang walang maiiwan. Lahat basa ng langis. So ayun, okay na tayo rito. So next video natin is papaandarin na natin to. Ayan yung head na yan. High speed head. Para sa mga magkakabit na ito sa Mio, para may idea kayo. Kasi pag binolt on nyo yan, walang supply ng langis yan sa ibabaw. Ganyan ang mangyayari sa kamo, mangingitim. Buti ito, hindi pinaandar ng matagal. Kasi kung umandar to ng matagal, malamang sira yung mga cam na yan. Alright, so next video natin is papaandarin na natin siya.